Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. And ayan, sa mga gusto rin pong humabol sa ating full moon, rituals, manifestation, harvest moon pala ngayon, no? Okay, once in a blue moon lang to. I mean, ngayong October, parang once a year lang yun, no? Okay, so sa mga habol guys, ngayong harvest moon, ngayong full moon, para sa ritual and manifestation, message lang kayo guys, nasa description box below po yung link ng Facebook ko, message lang kayo. And guys, sa mga nag-aantay pala sa ating free reading, doon lang ako guys sa TikTok nagla-live kasi mas masaya mag-live doon. Dito kasi parang alungkot, gano'n. Okay, so follow lang kayo guys sa akin sa TikTok. Ayan, sa mga gusto ng pre-reading, nagla-live ako doon. Yung TikTok ko nasa description box below lang din yung link. Ayan, follow lang kayo. By the way, tignan natin. Kanino ba tong love reading spirit guide? Kanino ba tong love reading? Meron tayong express your love. So, iba sa inyo guys, parang gusto nyong mag-express ng pagmamahal dito sa taong to. Siguro nakonta kayo. Parang gusto mo siyang mahagkan ulit, gusto mo siyang mayakap, makausap. Parang kahit saglit lang, parang gusto mo lang ng bonding dito sa taong to. Naging kampante ka dito sa taong to. Yun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong religious factor. Ayun lang guys, may mga bagay na parang hindi kayo nagkakaintindihan. Yung sinasabi lang din sa akin dito guys is pwedeng literal na hindi nagkakaintindihan, lalo sa language. Okay, baka hindi nyo alam kung paano mag-usap. Kasi nga, pwedeng Pilipino ka, English. Tapos yung person mo guys, foreigner, hindi marunong mag-English. Okay? So, yun. Ikaw yung mag-a-adjust sa language itong taong to. Kung foreigner to. And guys, kung hindi naman foreigner to, may mga bagay lang na hindi kayo nagkaintindihan. May mga no contact ngayon. Parang antindi nung nangyayaring impact ngayong full moon, no? Yung nasasagap ko dito, kung mapapansin nyo, parang ang daming struggle. Parang hindi naman Mercury retrograde. Parang wala namang retrograde, pero parang mas matindi pa sa retrograde yung nangyayari. Okay? So, epekto rin siya kasi guys ng full moon. Okay? So, sa mga gusto magpa-rituals, ayan. Message lang. Tignan pa natin. Meron tayong this could be the one. So, ayun na nga. Siya nga si favorite person mo, no? Kasi mas magaan yung pakiramdam mo sa taong to. And sa malinaw na nakikita ko rito, parang mas napapalapit ka sa kanya. Okay? Mas napapalapit ka sa kanya ngayong hindi kayo nag-uusap. And natatakot ka na baka may iba na siyang kinakausap ngayon. Baka meron na siyang ibang parang nilalambing. So, pwede kasing may issue na before, no? Tapos, nare-realize mo, parang walang realization tong person mo. Naiisip mo naman na hindi niya naman nare-realize yan. Parang nasasaktan ka lang habang tumatagal yung panahon na hindi kayo nag-uusap. Parang nasasaktan ka lang dito. Parang handa mo pa rin patawarin kahit may mga cheating, kahit na sinasaktan ka niya. So, yun yung nakikita ko dyan, okay? And especially ito na nga, kahit na hindi kayo nag-uusap, nasasaktan ka niya, nag-aalala ka din sa taong to. Parang nag-expect ka pa rin na magkausap kayo. Parang feeling mo naliligaw siya ng landas, hindi niya alam yung ginagawa niya. And ayun na nga ang sinasabi sa akin dito guys, you've already met the romantic partner you seek. Kasi talagang sa kanya nyo lang guys na feel yung love dito sa person mo, no? I think nagkaroon lang talaga kayo guys sa misunderstanding. Especially na nga kung may mga cheating tapos binigyan naman ng chance para maayos to. Pero yun na nga, nandun na yung takot na pwedeng ulitin kasi nagawa na eh.
Okay, nagawa niya na before, so pwede niyang ulit-ulitin yung bagay na yon. Tignan pa natin. Okay. Additional message, spirit guide. Meron tayong attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay, so ayan na. Marami naman daw guys na attract sa inyo, marami nagkakagusto, pero siguro yung iba sa inyo napapaisip kayo, bakit kaya ako nababaliw sa taong to? Bakit kaya ganon, nahuhumaling ako sa kanya? Parang ganon. Though alam mo naman sa sarili mo na, alam mo sa sarili mo na, alam mo yon na marami naman nagkakagusto. Maraming pwede kang i-entertain, pwede mo naman siyang palitan, pero siguro kasi may kakaiba dun sa person mo. Okay, tignan pa natin ha. Additional message. Meron tayong you deserve love, 'di ba? Nare-realize mo naman na hindi mo deserve yung ganitong klase ng treatment, yung ganitong klase ng setup. Alam mo yan sa sarili mo, pero yung pinapakita kasi sa akin dito, hindi mo rin alam, para kang ginayuma. Para kang ginayuma nitong person mo. Okay, tignan pa natin. Kanino po itong love reading? Additional message. Meron tayong luck. Ayan o. Nakikita ko sa person mo, handa naman siya na tulungan ka. And, handa siyang tulungan ka financially nakikita ko din sa kanya guys yung pagiging responsible. Bihira guys sa lalaki or sa babae ang ganito no. Yung tipong willing tumulong. Bihira yun sa isang tao na willing silang tumulong doon sa karelasyon nila. Lalo na kung wala naman silang pinanghahawakan sa person nila na pwede silang talikuran, pwede naman silang iwan. Ganun Okay? So, by the way guys, parang kailangan lang dito, maunawaan nyo, both side. Ang mahirap lang kasi sa side mo, parang hirap ka na magtiwala sa taong to. Kasi yun na nga, nasaktan ka na niya. Dumating na nga sa point na, parang ang dating baka pinapaikot ka na lang niya, ginagamit ka na lang niya. So, nandun ka na sa point na yon. Okay? And then, itong si person, sa malinaw na pinapakita sa akin, hindi nagbago yung nararamdaman niya. Marami pa rin siyang pangarap na kasama ka. Dumidiskarte naman to Parang binuboost niya lang din yung confidence niya. Pagdating sa mga bagay-bagay, I think gusto niya mag-business, pero ang gusto niya rito is parang magtiwala ka sa kanya. Eh, humihingi siya ng tawad dito kasi nadidisappoint ka niya na parang ngayon hindi pa niya kayang panindigan or hindi niya pa alam kung paano. Okay, kung paano niya aayusin itong relasyon niyo na to. Okay, ganun yung pinapakita sa akin dyan. Kumbaga, hindi niya pa alam kung paano siya magsisimula. Pagdating dun sa stability, though alam naman natin dito na parang minahal ka naman talaga ni person and willing to help pa nga siya rito. Ang problema lang guys, malaki yung disappointment mo and hirap ka na magtiwala. Okay? Isa sa mga disappointment mo nga rito is parang nabibigo ka niya. Tignan pa natin guys, additional message. Oops. Parang magulo yung isip ni person mo ngayon. Malakas yung air sign dito guys, no? Aquarius, Gemini, Libra. Feeling ko, sobrang iniisip ka niya ngayon, lalo na at no contact kayo. Hindi niya lang alam kung paano kanya kakausapin. Or, pwedeng alam niya, pero parang mataas kasi yung pride din nitong taong to. So, aware ka kung napagsalitaan mo ng hindi maganda itong person mo. Nakapagbitaw ka ng masakit na salita. Tignan natin, ha? Ano yung love reading? Meron tayong hesitation. Ayun, no? Nagdadalawang isip siya kung paano kanya kakausapin. And, nandun siya sa point na nagwo-worry siya sa inyo. Pero, mas pinapanindigan niyang, sige, wag ko na lang kausapin. Pero ikaw, nakikita ko, nag-aalala ka din sa kanya. May mga bagay na pinanghihinayangan ka rin dito sa taong to. Ayan, no? Medyo nagmamataas itong person mo ngayon. Parang nalulungkot ka rito kasi gusto mo siyang, gusto mo mag-usap kayo, parang binabagabag ka ng puso mo ngayon.
pero pinipigilan mo. Actually, same kayo. Okay? Kaya nga sabi nila, pag galit, hinay-hinay, huwag padalos-dalos. Okay? Tignan natin. Meron tayong fury. Ayun o, dala nga ng galit to. Medyo may tampo itong person mo kasi nakapagbitaw kasi ikaw ng salita. So, ikaw, nandun ka sa point na gusto mo ring maunawaan ka ni person, pero mahina nga yung pangunawa ng person mo. Hindi niya maunawaan kung ano yung kinakasama ng loob mo. Na parang hindi niya kasi nakita kung ano yung problema. Na parang hindi niya naramdaman kung ano yung naging hinanakit mo. Okay? So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ikaw mismo, nag-aalangan ka, kakausapin mo ba or hindi? Kasi masama yung loob mo lalo na nag-cheat nga siya sa inyo. Pero yun na nga, nag-expect ka sa person na to, kaya parang gusto mo pa rin maayos. Kasi may mga pinanghihinayangan ka. Hindi na to guys patungkol sa love. I think yung mga bagay na pinanghihinayangan mo is patungkol din guys sa stability. Okay, so ayan no. Parang feeling mo wala siyang utang na loob, ang sama-sama niya, bakit hindi ka niya inintindi, parang ganon. Bakit hindi kanya nauunawaan? So, ang kulang kasi rito guys, parang maunawaan niyo isa't isa. Pero iba kasi yung topak mo rito. Si person mo, kaya niyang i-handle yung emosyon niya. Pero ikaw kasi, hindi mo kayang i-handle. And especially, kailangan mo ng tulong. And yun nga yung bagay na hindi mo makita sa kanya. Parang hindi kanya natutulungan. Okay? Tingnan pa natin. So, kaya nagkaroon ng no contact dito. Ayun, no? Siya yung someone na, nakikita mong kakampi or siya yung dapat kakampi mo rito. Pero yun nga, kagaya ng nasabi ko guys, parang mas magaling siya sa ibang tao. Okay? Mas naiingatan na alagaan niya yung ibang tao. Tapos ikaw parang napapabayaan ka niya. So, parang ang dating sa akin dito, papanindigan mo na lang kung ano nangyari. Kasi masama yung loob mo sa kanya. Okay? Parang hindi sa lahat ng oras, bagay, ikaw na lang yung lagi nandyan. Ikaw na lang yung lagi nagbibigay. Hindi sa lahat ng oras, parang maaawa ka sa kanya pag bibigyan mo siya. Tapos pag ikaw yung nangailangan, hindi mo siya mahagilap, no? Pag ikaw yung nangailangan, parang wala siyang pakialam. Parang hindi ka naman niya mahal. Parang ganon. Ang dami nangyayaring problema dito sa relasyon na to, pero hindi niya nga yun nakukonsider. Kasi lagi ang iniisip niya rito is kapakanan lang ng ibang tao. So, siguro hayaan nyo na lang kasi baka naman nakikita niya na kaya siyang iligtas ng ibang taong yon. Okay? Unang-una guys pag pumasok na kayo sa relasyon, ang lagi niyong tutulungan dito is yung partner niyo. Tulungan lang kayo. Ngayon, kung ikaw lang yung tumutulong, tas hindi mo nakikita na parang tinutulungan ka ng person mo na mag-grow, hindi na to worth it guys. Kasi, meron na lang siyang nabe-benefit sa inyo. Meron na lang siyang ine-expect na makuha sa inyo. Okay? Tapos, ikaw, wala ka napapala sa taong to. So, parang napupuno ka kasi dapat siya yung kakampi mo So, ayun nga, nawawalan ka na rin ng tiwala sa taong to. Parang below the belt na yung mga nangyayari. Tignan pa natin. Oops. Meron tayong homeless. Ayan. Alam nyo guys, itong person na to, pag tuluyan kanyang binitawan, parang magiging homeless to. Siguro, nakadepende lang din talaga din siya sa inyo. Or, hindi kanya kayang mawala kasi meron nga siyang pinangahawakan. Especially, ayun na nga, maayos ang inyong pinansyal or yung partnership nyo guys is maayos, no? Kumbaga, nag-work talaga yung pera niya, nagiging stable talaga yung kaperahan niya. Kasi nag-work yung relasyon nyo And ngayon, yung pinapakita sa akin dito, ang daming failure na nangyayari sa person mo. And malaking disappointment to para sa inyo kasi parang nagsisika na, ikaw na naman yung pinili ko. Ikaw na naman yung pinili kong balikan, no? Hinayaan ko na namang ayusin natin to, pero parang hindi naman naayos. Kasi unti-unti ka lang ulit nadudurog. Okay, tignan natin. Siguro this time, sarili mo naman yung unahin mo. Hindi ka mali. Mali lang yung pananaw ng person mo. Okay? Mali lang yung pagka-deliver mo ng message. Mali lang kung paano ka nagalit. Hindi niyo napag-usapan. Pero kasi, naunawaan kita Kasi baka kasi, hindi niya na nauunawaan. And dumating ka na sa point na kailangan magalit ka na para mas maunawaan niya. Kasi parang hindi naman niya naiintindihan kung yung kinagagalit mo. Pagka dinaan mo sa maayos, parang wala lang sa kanya. So, parang ikaw dumating na sa point na kailangan mo nang magalit dito.
And nagkaroon, ay no, nagdalawang isip ka pa nga kung sasabihin mo sa kanya kasi inisip mo pa rin yung nararamdaman niya eh. Inisip mo pa rin kung masasaktan siya kahit ikaw na talaga yung durog na durog dito. Kasi parang nag-aalinlangan ka rin na kung magagalit ka sa taong to, parang inalis mo na rin yung kaisa-isang tao na pwede mong maging kakampi. Pero kasi, hindi naman ikaw yung mawawalan dito eh. Kasi parang siya yung mawawalan dyan. Okay, nawalan siya ng tahanan, nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng ikaw na nagtsatsaga at umuunawa. Tignan pa natin. Meron tayong calm. Inner peace, simplicity, meditation. So, ayun. Parang eto ha, yung kailangan mong gawin is mag-meditate, mag-relax, kumalma. Mag-isip. Mag-isip ka ng mga bagay-bagay na sa tingin nyo is makakatulong sa inyo. Sa sarili mo, self-love ka muna. Pero alam nyo guys, sayang kasi yung connection nyo. Kasi parang may success dito eh. May success sana na pwedeng mangyari kung nagkakaintindihan, kung maayos mag-isip yung partner mo, kung tinutulungan ka niya, tapos ikaw, hindi ka emotional. Hindi kasi natin pwedeng isalin lahat sa person mo eh. Sa'yo kasi, ayan, kailangan mo rin tumanggap ng real talk. Trigger warning. Yung nakikita ko guys, hindi mo makontrol yung emosyon mo. Feeling ko may pinagdadaanan ka, or pwedeng may sakit kasi yung iba sa inyo. So, nababago nito yung parang, nagkakaroon ka ng parang imbalance sa genes mo. Yes, sa jeans kasi yun, pag may sakit ka guys, apektado talaga yung jeans. Kaya parang minsan mainitin yung ulo, nahihirapan kumalma, na dapat hindi naman nagagalit. By the way, titignan pa natin guys, additional message dito sa relasyon na to. Kaya pasensya na po sa sakit. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong learn. Let love show you how to learn from each other. Parang kailangan nyo daw matutunan na i-appreciate yung isa't isa. I think kung bakit nangyayari sa inyo to guys, malinaw na pinapakita sa akin dito na kailangan meron daw kayo matutunan. Hindi lang si person, hindi lang ikaw. Dapat parehas kayo talaga. Okay? Meron tayong recognition. Ayan, may pagtatagpo pa rin naman. So, at the end of the day, so, hindi matatapos tong araw na to. Parang ganon. Pwede magkabati din. Meron tayong universe. Ayan, inadya na talaga ito ni universe. Ayan, baka may mga magalit. Ano inadya, madam? Parang tinadhana na. Or nila, parang ano ba? Inadya. Tama, tinadhana, no? Tama ba? Parang, basta yun na yun. Ang alam ko parang tinadhana yung sa Tagalog eh. Tagalog rin naman yung inadya, pero masyado lang malalim. Okay, meron tayong respect. Ayun, nawalan na kayo ng respeto sa person mo. Kumbaga, yung naging galit mo rito, guys, is below the belt na. To the point na nawala ka dun sa limit mo, nawalan ka ng respeto. So, ang dating kasi sa akin dito, hindi na tama sa inyo. Hindi na tama yon. Okay, hindi na nakakatuwa. Parang ganon. Tingnan pa natin. Okay, so yun lang. Pwede nawalan ka ng respeto kasi naubos ka na nga eh. Maliit na bagay na lang yun, no? Yun yung pinaka parang uy, parang ang babaw naman niya para magalit. Parang ganon. Pero kasi feeling ko rito, naipon ka eh. Tapos sa mababaw na bagay na yun, dun ka na puno, no? Okay, so titignan natin yung nararamdaman niya. Okay. Nararamdaman ni person, spirit guide. Additional message. Nararamdaman ni person. Meron tayong star, 'di ba? Hope. Ikaw yung nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kasi nung panahon siguro na walang-wala na siya, down na siya sa buhay.
parang black sheep siguro siya sa pamilya eh. Parang ang tingin na sa kanya, wala nang mangyayari sa kanya. Okay? Ayan, nakalimutan kong buksan. Parang ang tingin sa kanya ng pamilya niya hanggang doon na lang siya kasi siya mismo sinisira niya na yung sarili niya. So, ikaw yung nagbigay sa kanya ng pag-asa, ikaw yung nag-push sa kanya, so, todo support ka sa taong to. Kaya mo naman siyang suportahan. Ang gusto mo lang is buuin niya yung sarili niya. Pero nandun ka na sa point na parang nakakapagod ng bumuo ng taong hindi naman niya kayang mag-effort para sa sarili niya. So, yun, mataas naman yung ambisyon niya, pero hindi mo siya nakikitaan talaga. Oo, wala kang nakikitang parang may pag-asa pa tong taong to. Parang wala na. Naubos ka na. Tama na yung time na binigay mo na chance sa taong to. So, meron tayong disappointment. Ayan, no. Ramdam naman niya na nadi-disappoint ka niya kasi hindi pa talaga niya alam eh. Isa pa, maliit na yung tingin niya sa sarili niya. Nawala na siya ng confidence sa sarili niya. Meron tayong King of Pentacles. Business. Ayan, ang gusto niya kasi guys mag-business. Pero, ang tagal niya kasi nagpaplano, ang tagal niya nag-iisip. Tapos, pero still, may pinaninindigan siya. Piling ko may plano siya. Nag-aantay lang siya ng tulong mo. Nag-aantay lang siya na, oh, ikaw na yung mag-ano. Parang, ikaw na yung mag-sponsor para dito sa bagay na gusto niyang simulan or buksan. Business man to. Yun nga lang guys. Nauubos ka na eh. Nauubos na rin yung ipon mo. Tapos wala pang nararating itong person mo. Parang wala siyang diskarte. Ni ipon, wala siya. Tingnan mo oh. Ikaw yung may pera dito. So, ang nakikita ko dyan guys, nag-aantay talaga siya dito. Ikaw kasi yung practical. Ayan. Ikaw yung practical, ikaw yung may alam. Ikaw yung mas may diskarte. So, siya kasi sumusunod lang siya. Hindi naman sa kumpas eh. Sumusunod lang siya kung ano yung diskarte mo din. So, parang ginagaya ka lang din niya. Ganon. Tignan natin. Meron tayong Two of Wands. Planning for future, traveling, decision, wanderlust. Okay. So, yun na nga. May nakikita akong travel sa person mo. Siguro pa plano siya mag-abroad. Oo. Pero hindi eh. Ito kasi nakikita ko sa person mo, hanggang salita lang to. Kung ano man yung hawak-hawak niya ngayon, hindi niya yung bibitawan. Oo. Kasi, until now, nakadepende pa rin siya sa saya mo. Parang lumaking mayaman tong person mo ha. Kaya wala siyang diskarte. Okay, tignan pa natin. Nararamdaman sa'yo ng person mo, disappointment guys. Feeling niya na di-disappoint ka niya, mataas yung expectation mo sa kanya. Todo support ka sa kanya, pero yun na nga, wala naman siyang ginagawa eh. Parang ikaw lang yung nagbibigay. So, yun na nga, hindi rin mawala sa isip mo yung cheating na ginawa niya, nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong good news. Ayan, meron daw siyang good news sa inyo. So, may message, no? Expect ka rito guys, siguro mga 1 week, meron surprise. Or basta ako contact na lang to. It doesn't matter kung sobrang lala ng pag-aaway nyo to the point na parang nagmurahan kayo, halos parang isumpa niyo isa't isa. Nakikita ko na mag-reach out at mag-reach out pa rin to. Meron tayong sweetheart. Oh, naku, parang may buntis. May mga buntis. May nakikita ko guys, parang may mga magpapa-surgery rin dito or magpapa-opera. Siguro may mga sakit yung iba sa inyo. Kung di man to guys patungkol sa business, ay sa baby or sa pregnancy, pwedeng may patungkol sa health. So, yung nakikita ko, pwedeng nandun yung person mo, supportahan ka niya. Ganyan. Meron tayong idea. Okay, nakakapag-isip-isip na siya rito. Parang ang saya-saya ni person. Parang saya-saya niya rito. Indulgement. Okay, what else? Meron tayong lost. Okay. So guys, yung pinapakita sa akin dito, yung malinaw na pinapakita, parang meron siyang good news. Siguro yung presensya niya, bigla na lang siyang susulpot, no? Bigla na lang siya magpaparamdam dito. Ganon. Pero, pinapakita rin sa akin dito na
lost. Hindi naman yun ang kailangan mo, eh. Hindi naman yung presensya niya yung kailangan mo. Ang kailangan mo dito, maunawaan ka niya. Partnership. Ayun, no, endorsement. Kasi, ayaw na niyang tumanggap ng tulong sa inyo kasi parang feeling niya, may susumbat lang sa kanya, magagalit ka lang, then parang madidisappoint ka lang niya. So, malaki din yung regret niya. Sa totoo lang, guys, tignan natin ano ba yung gusto niya sabihin. By the way, ito muna. Nararamdaman ni person. Meron tayong getting to know each other. Oh. Parang iba na naman siyang kinakausap dito. Ayan, pinag-overthink na naman kita. Okay, meron tayong let go of control issue. Ayun. Actually, hindi naman daw siya yung lumalapit eh. Yung tukso yung lumalapit sa kanya. And yun yung iniiwasan niya rito. Yung masira na naman niya yung tiwala mo. Kasi binubuo niya na yun eh. Okay, na masira ka na naman. Meron tayong finances and career. So, yun. Nagpo-focus daw siya ngayon sa trabaho. Pinipilit daw niya na mabura sa isip mo kung naman yung mga naging kasalanan niya sa inyo before, especially mga naging kinalantari niya. Okay. Tingnan natin message niya sa inyo. We were always meant to meet. It was written in the star. Okay. We've been together for lifetime. So, yan. Ay, guaranteed. Parang ganon. Okay. Meron tayong are you thinking about me? Kasi siya lagi kanyang iniisip. Okay. Titingnan natin yung zodiac sign. So, dalawang shuffle lang tayo dito, ha. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, and Capricorn. Isa pa. Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius. Ayun yung mga malalakas na zodiac sign na nasagap natin. Sa side ni person. Yung zodiac sign ni person, okay? Sa side mo naman, dito tayo, nararamdaman mo sa person mo ngayon. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Luck. Di ba? May mana ba siya? Basta swerte rin to sa pera eh. Parang may mana or may na-expect ka rin sa kanya. Parang basta may something na mabe-benefits ka rin naman sa taong to. So, yun yung parang pinanghihinayangan mo. Okay, profession. So, pwede kasi may pinag-aralan din siya, no? Meron tayong homeless. Failure, cats away, and poor. Oh. Parang ramdam mo dito na parang pag wala yung presensya mo, parang babagsak tong taong to. Kasi nung kasama ka niya, parang tuloy-tuloy yung swerte niya eh. So, ikaw nararamdaman mo rin, no? Tingnan natin additional message. Nararamdaman mo dyan. I cannot right now. Di ba di ka pa ready? Parang ayaw mo na. Pagod ka na. Parang hindi pa ready. Ayaw ko mo nang nakausap. Parang ganon. I'm tired of running. Pagod ka nang humabol kay person. So parang gusto mo na siyang i-give up or tuluyan mo na siyang i-give up. Meron tayong I miss you. Yes, nami-miss mo siya pero hindi ibig sabihin nun is gusto mo nang bumalik or gusto mo pang bumalik sa taong to. Kasi nga, sinasabi dyan guys, pagod ka nang tumakbo. Okay? Pagod ka nang humabol. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Aquarius, Pisces, Taurus, and Gemini. Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Taurus, and Capricorn energy. So, in the near future, tignan natin. In the near future, ayan, pasensya na guys, no, may sumasabit sa lalamunan. In the near future, sana po ito papunta, Spirit Guide. Of course, naku. Kung hindi ka daw makukuha ng person mo sa Santong Dasalan, kukunin ka niya sa Santong Paspasan, guys. Kukulamin ka na lang daw. Okay. So, meron tayong accident. O, di ba? Kasi kung hindi madadaan sa paghingi lang ng sorry, ang gagawin niya rito, guys, dadasalan ka na lang niya. Ritualan na lang kita. Bumalik ka lang sa akin, kusa. Parang ganon. So, si person mo, guys, meron siyang masamang binabalak dito. Ewan ko lang kung nakakatuwa to sa side mo, ha. Pero hingi daw to ng tawad, guys. So,
Okay, minamalas kasi yung buhay niya eh. Feeling niya ikaw yung lucky charm niya. Parang feeling niya swerte ka sa kanya. So, hingi to ng tawad, pero pag hindi to umepek yung paghingi ng tawad, guys, expect mo na may course. Ayan, may course. Okay? Kumbaga gagayumahin ka na lang. Okay, so ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!